Magandang araw, Miss Roxy. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Krisa. Hindi ko po totoong pangalan. Nasa 4th year college ako nang mangyari yun. Dahil marami kaming magkakapatid, nag-volunteer ang ate ko na siya ring pinaka-close ko sa aming lahat, na siya na ang magpapaaral sa akin. Sa ganon ay matulungan din ang aming mga magulang sa mga gastusin. Mula nang pag-aralin niya ako, ay sa kanila na ako tumira. Nang matulungan ko na rin siya, lalo na at seaman ang kanyang asawa. Tumutulong ako kay ate sa mga gawaing bahay at sa pagbabantay ng maliit nilang anak. Dumating ang araw ng pagbaba ni Kuya Jop, ang asawa ni ate mula sa barko. Halos mapuno ang maliit naming sala sa tawanan nang salubungin siya ni Ate Jen at ng pamangkin ko. 6 months din kasi siyang nasa barko, kaya parang Pasko sa amin ang pagbabalik niya. Krisa, aba, 4th year ka na nga. Masayang bati niya habang binubuhat ang anak nila. Ang tanda ko na tuloy bigla. Napatawa ako at umiling. Hindi naman kuya. Ikaw nga, para kang hindi tumatanda. Para ka pa rin nasa early 20s. Uy, marunong ka na ring mangbola ha? Biro niya, pero halatang aliw sa mga sinasabi ko. Matapos ang kainan, abala si ate sa pag-aayos ng mga pasalubong ni kuya. Ako naman ay nagliligpit ng mesa habang pinapanood silang dalawa. May kung anong saya sa dibdib ko na nakikita silang buo at masaya, Miss Roxy. Sobrang dami ng pinagdaanan ni ate habang wala si Kuya Jop. Trabaho, anak, bahay, at ngayon, narito na ulit siya para tumulong. Krisa, tawag ni Kuya mula sa sala. Halika muna rito. May pasalubong ako sa'yo. Lumapit ako at inabot niya ang isang maliit na kahon. Binuksan ko at nakita kong pares ng simpleng hikaw. Wow! Kuya, ang ganda nito. Salamat ha. Para mas lalo kang gumanda sa graduation mo. Sagot niya habang nakangiti. Biglang sumabat si ate. Han, huwag mo ngang sanayin yan. Baka hanap-hanapin ang pasalubong mo kada uwi mo. Doon ay nagkatawanan kami. Kinagabihan ay bumaba si kuya mula sa kwarto habang nag-aayos pa ako ng gamit mula sa mesa. O bakit hindi ka pa natutulog? Tanong niya. May kailangan pa akong i-review kuya. Finals na kasi next week eh. Grabe no? Ang bilis ng panahon. Konting tiis na lang at gagraduate ka na rin. Sabi niya na may halong pagmamalaki sa tono. Napangiti ako. Oo nga eh. Salamat talaga sa inyo ni ate. Kung hindi dahil sa tulong niyo, hindi ko talaga may pagpapatuloy ito. Hinampas niya ako ng marahan sa balikat. Wala yun. Ano ba't naging pamilya tayo? At dun ko na-realize na kahit mahirap ang buhay, swerte pa rin ako na nandito si kuya at si ate, Miss Roxy, dahil may tahanan akong uuwian. Hapon kinabukasan, mabilis ang tibok ng dibdib ko habang nakapikit sa ilalim ng malamig na tubig ng shower. Pagod na pagod ako mula sa school at sa pag-aalaga kay baby kanina. Sarap na sana ako nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Kasalubong ang tingin namin. Nakatayo si Kuya Jop sa may pinto, Miss Roxy. Hawak ang tuwalya na parang may kukunin lang sana. Kuya. Halos pasigaw kong sabi, sabay talukbong ng kamay sa sarili kong katawan. Sorry. Hindi ko alam na narito ka pala. Agad niyang isinara ang pinto at narinig ko pa ang yabag niya palayo. Napaupo ako sa sahig, Miss Roxy. Nanginginig at hindi ko alam kung dahil ba sa lamig ng tubig o sa sobrang hiya ko kay kuya. Ilang segundo pa bago ko nagawang tapusin ang paliligo ko bago lumabas. Pagbaba ko, nakita ko si kuya na nakaupo sa sala.
Hawak ang noo at halatang balisa. Pasensya na talaga kanina. Mahina niyang sabi. Hindi ko talaga sinasadya. Wala akong masamang intensyon doon. Tumango lang ako at hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Okay lang kuya. Hindi mo naman sinasadya. Tsaka ako naman yung may kasalanan. Hindi ko naisara yung pinto. Pero kahit sinabi ko yon, hindi ko maalis sa isip ko ang itsura niya kanina, Miss Roxy. Kung paano siya biglang tumigil at kung paano siya mapatingin sa akin bago niya naisara ang pinto. Parang nanigas siya sa kinatatayuan niya. Kinagabihan, habang nag-aayos ako ng kwarto, hindi ko maiwasang maalala ang nangyari. Nahuli ko ang sarili kong napapangiti, pero sabay namang kumakabog ang dibdib ko. Alam ko na hindi lang naman ako ang apektado, Miss Roxy. Sa mga sumunod na araw, ramdam kong parang mas naging tahimik si kuya kapag kaming dalawa lang. Madalas siyang mapatingin sa akin na parang may iniisip. Tapos biglang iiwas ng tingin kapag nahuhuli ko siyang nakatitig. Hindi ko alam kung bakit, Miss Roxy. Pero simula ng araw na yon na nangyari sa banyo, para bang may nabago na sa pagitan naming dalawa. Chris, pakiabot nga yung towel. Tawag ni kuya habang nag-aayos siya ng lamesa. Nilapag ko ang tuwalya at napansin ko na nakasando lang siya at pawis na pawis mula sa pag-aayos ng gamit sa garahe kanina. Grabe kuya, sabi ko habang umiinom ng tubig. Para kang nagbuhat ng buong bahay sa sobrang pawis mo. Napangiti siya. Ganun talaga kapag tatay na. Sanay na sa trabaho. Pero ikaw, parang hindi napapagod kahit buong araw nasa school at bantay ng bata. Naku, pagod din kaya ako. Sagot ko, kunwari ay nagtatampo. Kaya nga lagi akong tulog agad sa gabi. Halata nga, biro niya. Kasi kapag umuwi ako ng madaling araw galing barkada, naririnig ko pa minsan ang hilik mo. Napakunot ako ng noo. Kuya naman, hindi naman ako humihilik eh. Gusto mo bang i-record ko pa? Tuksong sagot niya. Napatawa kami pareho. Pero ramdam ko ang titig niya sa akin habang humahaba ang tawanan namin. Isang araw, habang nag-aalmusal kami, aksidenteng nadikit ang mga braso ko sa kanya nang sabay kaming kumuha ng kutsara. Sorry kuya, sabi ko agad. Ngumiti siya pero hindi inalis ang tingin. Okay lang, kahit ulit-ulitin mo pa. Napayuko ako at pilit na itinatago ang ngiti. Bakit parang iba na ang dating ng mga sagot niya sa akin? Habang nagbabantay ako kay baby kinahapunan, napansin kong lumapit siya dala ang malamig na juice. Para sa'yo, Chris. Mainit eh. Sabi niya sabay abot. Salamat kuya. Sagot ko naman. Umupo siya sa tabi ko at nanood din ng TV. Buti na lang talaga at nandito ka. Kung wala, kawawa na masyado ang ate mo. Napatingin ako sa kanya. Oo naman kuya. Gusto ko rin namang makatulong kay ate. Gusto kong maibalik kahit konti yung kabutihan niya sa akin. Tumango siya at sumeryoso ang mukha. Maswerte rin si baby at may tita siyang kagaya mo. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ko sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto kong manatili pa roon sa tabi niya. Pagdating ng gabi, habang nasa kwarto ako at nag-review, may kumatok sa pinto. Chris, may kailangan ka ba? Gusto mo ba ng kape? Napangiti ako kahit hindi niya ako nakikita. Sige kuya. Salamat. Pagbalik niya ay may dala na siyang tasa. Saglit kaming nagkatitigan bago siya umalis. Hindi ko maintindihan nung mga panahon na yun, Miss Roxy, pero parang may kakaibang init sa mga simpleng palitan namin ng mga tingin.
Madaling araw noon at inabutan ako ni Kuya na abala sa pag-aaral. Galing siya sa night out kasama ang kanyang mga barkada. Ngumiti siya sa akin at sumandal sa counter. Alam mo, hindi bagay sa'yo ang sobrang seryoso. Iniisip ko lang kuya kung paano ko matatapos yung thesis namin sa 1 linggo. Lumapit siya ng bahagya. Gusto mo bang tulungan kita? Hindi nga ako top student pero magaling ako sa pagpupuyat. Napatawa ako ng mahina. Tulungan? Hindi mo nga gets yung research ko eh. Pwede naman ako maging moral support. Sabay taas ng mga kilay niya. Para hindi ka antukin. Pwede akong tagagising mo kapag inaantok ka na. Ha? Sa paanong paraan naman kuya? Tanong ko, hindi napigilan ang maliit na ngiti. Lumapit pa siya at bahagyang yumuko para makita ang mukha ko. Depende. Gusto mo ba marahan? O yung tipong hindi ka na makakatulog pagkatapos? Nanlaki ang mga mata ko pero natawa rin. Kuya naman, ang hilig mo sa mga ganyang biro. Nagkibit balikat siya pero hindi inalis ang tingin. Hindi biro yun. Kanina nga habang kumakain tayo. Ang hirap hindi mapatingin sa'yo. Ha? Nagulat ako pero halatang namula ang mga pisngi ko. Bakit? Ngumiti siya ng may kapilyuhan. Bawal na bang humanga sa hipag? Natahimik kami saglit. Naririnig ko lang ang mahinang tunog ng refrigerator at ang tibok ng dibdib ko, Miss Roxy. Ano? Gusto mo ba ng kape ulit? Para makapagpuyat ka? Tanong niya, hindi pa rin inaalis ang malagkit na tingin sa akin. Hindi na kuya. Kinakabahan na nga ako kasi nandyan ka eh. Bakit ka naman kasi kinakabahan? Tanong niya at dahan-dahang inilalapit ang mukha niya sa akin. Wala. Baka lang bulong ko. Bahagya siyang ngumisi na para bang binabasa ang iniisip ko. Kung gusto mong kabahan ka lalo, pwede naman kitang pagbigyan. Tumayo ako, pero hinawakan niya saglit ang mga pulso ko. Relax ka lang, Chris. Bulong niya. Wala pa naman akong ginagawa. Ramdam ko ang init sa mga kamay ko kahit binitawan niya na yon. Umiling ako at napangiti ng pilit. Ikaw talaga kuya. Nakaka-distract ka. At nadidistract ka naman. Sagot niya sabay kindat. Bago umalis, naiwan akong nakatayo roon, Miss Roxy. Pinipigilan ang mga ngiti. Bakit ba parang umaasa akong bumalik pa siya para ituloy ang usapan? Maya-maya pa ay narinig ko na naman ang mga yabag ni Kuya Job mula sa kusina. May hawak siyang beer at naupo sa kabilang sofa. Nakatitig siya sa akin. Hindi ka pa rin tapos? Tanong niya habang umiinom. Malapit na kuya. Kailangan lang talaga matapos tong chapter na to. Napakasipag talaga ng hipag ko. Ngumisi siya. Pero seryoso, Krisa. Magpahinga ka rin. Hindi nakagaganda ang pagpupuyat. Napatawa ako at umiling. Kahit puyat, maganda pa rin naman ako, kuya. Tumayo siya at lumapit sa sofa kung saan ako nakaupo. Naupo siya sa armrest malapit sa akin. Amoy ko ang natural na amoy niya, Miss Roxy. Pwede bang dito muna ako? Oo naman, kuya. Kahit saan naman pwede kang maupo. Bulong ko pero hindi ako umatras. Mas maganda kasi ang view dito. Sabay tingin niya sa akin mula ulo hanggang paa. Kuya, boses ko na may halong tawa pero ramdam ko ang init sa mga pisngi ko. Relax ka lang, sabi niya at bahagyang hinawi ang buhok ko.
at iniipit yon sa mga tenga ko. May nakaharang eh. Para akong natulala, Miss Roxy. Ramdam ko ang dulo ng daliri niya sa pisngi ko. At hindi ko alam kung nakakahinga pa ba ako ng normal. Alam mo, Krisa, mahinang sabi niya. Ang ganda mo. Lalo na kapag namumula ka. Napakagat ako ng labi. Kuya, baka marinig tayo ni ate. Himbing na yon. Hindi ka ba sanay na may lihim sa kanya? Hindi. At wala akong inililihim sa kanya. Kung ganon, baka magkaroon na, Krisa. Seryoso niyang sabi, pero may bahid pa rin ng kapilyuhan ang mga ngiti niya. Hindi ako sumagot sa mga sinabi niya. At doon, naramdaman ko ang unti-unti niyang paglapit. Nasa pagitan ng mga balikat ko at pisngi ang mga kamay niya. Parang ikinulong niya ako sa sofa. Sabihin mo lang kung gusto mong tumigil ako. Bulong niya. Wala akong masabi, Miss Roxy. Ramdam ko lang ang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa excitement. Hindi ka sumasagot. Dahan-dahan siyang umalis sa pagkakayo ko. Pero dumaan ang daliri niya sa baba ko bago tuluyang umupo sa tabi ko. Okay lang. Hindi pa ngayon. Napasinghap ako. Parang bitin, pero hindi ko maitanggi na gusto ko rin ang nangyayari, Miss Roxy. O sige, tapusin mo na yung notes mo. Sabi niya bago uminom ulit ng beer. Baka bukas, mas wala ka ng excuse para umiwas. Napatingin lang ako sa kanya at alam kong tama siya, Miss Roxy. Bukas, baka wala na talaga akong takas. Kinabukasan, halos hindi ako makatingin kay Kuya Job. Parang bawat galaw ko, ramdam ko ang presensya niya kahit wala siya sa paligid. Hapon na nang bumalik siya galing sa labas. Ako lang ang naiwan sa bahay dahil umattend ng birthday party si ate kasama ang aking pamangkin. Pagpasok ni Kuya, dala pa niya ang amoy ng araw. Pero hindi yun nakabawas sa apil niya, Miss Roxy. At mas lalo pa yung nakadagdag. Nandito ka lang pala? Sabi niya sabay abot ng malamig na tubig at naupo sa harap ko. Oo, tinamad akong sumama eh. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. So, tayo lang? Tumango ako sa kanya. Napatayo siya at bago ko mapigilan, naupo siya sa tabi ko. Alam mo bang kanina pa kita iniisip, Krisa? Kuya naman. Huwag ka nang mahiya, Krisa. At bago pa ako nakasagot, dahan-dahan niyang inabot ang mga kamay ko. Mainit ang palad niya. Mabigat pero banayad ang naging haplos. Pero alam mo, ilang araw na rin ako naku-curious. Dagdag niya. Dahan-dahang inaplos ang mga braso ko. Bakit hindi ka lumalayo? Hindi ako nakasagot sa mga sinabi niya. Ramdam ko lang ang kaba sa mga dibdib ko. Pati ang pag-iinit ng mukha ko. Krisa, bulong niya. Para akong natulala nang bigla niyang haplusin ang mga pisngi ko. Tsaka bahagyang inilapit ang mukha niya sa akin. Gusto mo bang ituloy ko to? Hindi ko alam kung anong nag-udyok sa akin, pero hindi ako umatras, Miss Roxy. Sa halip, ay marahan kong ipinikit ang mga mata ko. At dun ko naramdaman ang mga labi niya. Mainit at mabagal, pero punong-puno ng pananabik. Hinawakan niya ang mga palad ko at dinala yon sa dibdib niya. Para bang itinuturo sa akin ang mga gagawin ko. Habang ang mga labi niya ay abala sa leeg ko. Marahan niya akong iginiya pahiga sa sofa.
At doon ay naramdaman ko ang kabigatan niya, Miss Roxy. Wala na akong nagawa, kundi ang tuluyang bumigay. Sa hapong yon, hindi lang kami basta nag-usap. Isinuko ko ang sarili ko sa asawa ng kapatid ko, Miss Roxy. At nang matapos ang nangyari sa pagitan namin, hinihingal na nakatingin ako sa kisame, habang si kuya naman ay nakatingin lang sa akin na parang hindi makapaniwala. Hindi ko na kayang itanggi. Sabi niya ng marahan ng boses. Gusto talaga kita, Krisa. At narealize ko, Miss Roxy, gusto ko rin siya. Higit pa sa akala ko. Simula nang mangyari yon, parang nag-iba ang lahat. Kahit anong gawin ko, ramdam ko pa rin ang mga halik ni kuya sa labi ko. Ang bigat ng mga kamay niya sa balat ko. Para kaming may sariling mundo na kami lang ang nakakaalam. Kinabukasan, habang nasa kusina ako at nagluluto, dumating si kuya. Tahimik siyang lumapit sa likuran ko at dahan-dahan akong niyakap mula sa likod. Namiss kita. Bulong niya, ramdam ko ang hininga niya sa batok ko. Araw-araw mo naman ako nakikita at nakakasama. Sabi ko, pero hindi maitago ang mga ngiti ko. Hindi sapat yun. Sabi niya sabay halik sa leeg ko. Napapikit ako. Kuya, baka dumating na si ate. Mamaya pa yun. Relax ka lang. Sabay haplos niya sa balikat ko, pababa sa aking bewang. Ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko. Parang mas lalo kaming nagiging hayok, Miss Roxy. Lahat ng pagkakataon, sinasakyan namin. At sa tuwing nagkakaroon kami ng pagkakataon na kami lang, halos hindi na kami makapagpigil. Parang bawat halik ay mas nagiging matapang. At bawat yakap ay mas nagiging mapangahas. At para bang lahat ng takot ko dati na baka mahuli ay napalitan na lang ng pagkasabik. At sa bawat pagkakataon, mas lalo akong nauhulog, Miss Roxy. Hindi lang ito basta tukso. Ramdam ko na gusto ko na si Kuya Job. Hindi lang ang katawan niya, kundi siya mismo, Miss Roxy. Isang gabi, habang natutulog si ate sa kabilang kwarto, bumangon si kuya at kumatok sa pinto ko. Baka gising pa si ate. Hindi, mahinang sabi niya. Gusto lang kitang makita. Pinapasok ko siya at kahit wala kaming sinasabi sa isa't isa, nagtagpo agad ang mga labi namin. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa, Miss Roxy. Parang bawat segundo na magkahawak kami ay apoy na lalong lumalaki. Sa mga sumunod na gabi ay mas lalo lamang kaming nadadala. Parang hindi kami nagsasawa, kundi ay mas lalong nananabik pa. Sa gabing yon, tahimik ang bahay. Ako naman, kabado pero sabik. Nang kumatok si kuya sa pinto ng kwarto ko, halos mapatalon ako. Binuksan ko at agad niya akong hinila papasok. Mainit ang naging halik niya. Desperado. Para kaming dalawang taong hinahabol ng oras. Sabik na muling malasahan ang isa't isa. Krisa, bulong niya habang hinahaplos ang mukha ko. Bumaba ang kamay niya sa mga suot kong pantulog. Napasinghap ako nang maramdaman ang mainit niyang kamay sa bawat parte ng katawan ko. Tuloy lang kami sa ginagawa namin. Walang pakialam kung naririnig kami ng mundo. Basta ramdam naming buhay kami sa bawat yakap, sa bawat halik at sa bawat daing. Hanggang sa bumukas ang pinto, nakatayo si Ate Jen sa may pintuan. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang doorknob. Ang mga mata niya ay punong-puno ng luha at galit habang nanlalaki sa nakita. Ako at si Kuya Job na magkahawak at magkadikit pa. Ate,
Halos mapatili ako at mabilis akong umatras. Pero huli na, Miss Roxy. Mga baboy kayo. Halos pasigaw na sabi ni ate. Kapatid kita. Pinag-aral. Sinuportahan. Tapos, ganyan ang igaganti mo sa akin. Aahasin ang asawa ko. At sa sarili ko pang pamamahay. Hindi ko nagawang sumagot sa kanya. Nanginginig ako sa takot at sa hiya. Hindi na ako nagsalita dahil alam ko na kahit saang anggulo namin tingnan, mali talaga ang ginawa ko, Miss Roxy. Tahimik si kuya, pero ramdam ko ang bigat sa dibdib niya. Jen, ako ang may kasalanan. Ako ang unang nagkamali. Hindi ko man lang nagawang pagdudahan ang closeness niyong dalawa. Akala ko kapatid lang ang turingan niyo. Ang hindi ko alam, pinagkakaisahan niyo na pala akong dalawa. Ate, tumahimik ka, Krisa. Hanggang kaya ko pang kontrolin ang sarili kong huwag kang saktan. Paano mo nakakayang landiin ang asawa ng kapatid mo? Kating-kati ka na ba, ha? Napalunok ako at ramdam ang kirot, Miss Roxy. Tingin niyo ba? Sasaya kayong dalawa? Puno ng galit ang mga titig ni ate sa akin. Titig na parang sinasaksak ang kaibuturan ng puso ko. Bukas na bukas, babalik ka na sa probinsya. Total, nakayanan mo namang lumandi sa asawa ng may asawa. Kaya tingin ko'y kaya mo na ring suportahan ang sariling pag-aaral mo. Ate, tanging nausal ko na lamang. Jen, sabi ni kuya, tutol sa mga sinasabi ni ate. Marahas na napatingin si ate sa kanya. At ikaw, kung gusto mo pang makita ang anak mo, mananatili ka rito sa bahay. Ngunit huwag ka nang umasang may asawa ka pang matatawag. Simula ngayon, ama ka na lang ng anak ko. At simula ngayon, wala na akong asawa. Hindi nakaimik si Kuya Job. Natahimik kaming dalawa habang pinupuno ng 4 na sulok ng mga hikbi ni ate. Kinabukasan, dala ko ang mga gamit ko habang papalayo. Hindi ako nilingon ni ate. Si Kuya Job, tahimik lang. Parang sinasabi ng tingin niya na gusto niyang pigilan ako. Pero pinili niyang manatili. Ramdam ko ang pagbitaw ni ate sa asawa niya at sa akin. At habang naglalakad ako palayo, para bang bumibigat ang bawat hakbang ko. Dala ko ang bigat ng kasalanang hindi ko na mababawi. Isang pagkakamaling bumago sa lahat. Pagkakamaling sumira sa relasyong sobrang pinahalagahan ko. Pagkakamaling sumira sa pamilya ng ate ko. Kung sana lang ay mas pinakinggan ko ang utak kesa sa puso ko. Sana hindi na nangyari ang lahat ng yon, Miss Roxy. Ngunit wala na. Nasira ko na ang lahat. At wala na akong magagawa kundi pagsisihan na lamang ang pagkakamaling pinili kong gawin. Hanggang dito na lamang, Krisa.